Isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Muli, nandito tayo sa ating 7 minutes prayer devotion. At ang ating pong tatalakayin ngayon ay tungkol sa integrity. O synonyms yan ay honesty. Okay, gamitin po natin ang isang verse sa Bible para ito po ang maging pantunan natin o ating springboard para sa ating pag-aaral. Basahin po natin ang 1 Timothy chapter 6, verse 9 to 10. Those who want to get rich fall into temptation and a snare into many foolish and hurtful lust, which draw men in destruction and perdition. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and first themselves through with many sorrows. Tayo po'y manalangin. Maraming Diyos, sa lumang makapangyarihan, salamat po sa inyong binigay na pribileyo sa akin at sa amin po ng mga nanonood. Nanawa po, Panginoon, kahit mala isang prinsipyo ay meron kaming matutunan. Ito po ang aming samantalangin sa pangalan sa Kristo. Amen. Sa buhay natin ay kung titingnan natin, merong mga tao na naging influential sa ating buhay. At sino kaya ang mga nag-influence sa atin? Sabi ng isang survey, ang isang taong nabuhay dito sa mundo ay more or less meron 260 plus na mga tao na siya ay na-influensya o nag-alaga sa kanya from birth, etc. Ganon. So sa lahat ng mga taong ito ay meron tayo, hindi natin may wawala, na merong nag-influensya rin sa ating mga isip. At ang mga taong ito ay sino yun? Okay, talakayin po natin ang tungkol sa integrity. Ang una na point na masasabi po natin about integrity is that integrity begins with right priorities. Sa buhay natin, sabi doon sa verse na binasa natin, may mga tao na iba ang priority. Imbis na Diyos, ang kanilang priority ay yumaman. Kaya lang, anong sabi doon? To get rich, yung mga tao na want to get rich, fall into temptation. Bakit? The love of money is the root of all evil. Sa isang pananalita, ang pera ay hindi masama. Pero pag ito na ang iyong boss sa buhay at ito na nagpapagalaw sa iyo at ito na ang amo mo, tandaan po natin, ito ay magdadala sa iyo ng many sorrows. Bakit? Iba ang priority. Okay, sa Bible, para maging tama ang priority natin, huwag natin kalimutan yung sabi ng Panginoon sa Kristo. Seek ye first the kingdom of God. Ito po ang solusyon para magkaroon tayo ng biblical solution doon sa mga bagay na ipina-priority natin. Unahin natin ang ating Diyos. Pangalawa po, tandaan natin na there is no escaping the consequences of our action. Ang term natin yan na kung ano ay tinanim ay siyang anihin. At ito ay malinaw pag binasa natin ang Galatians 6, 7 to 9. Whatsoever a man soweth, that shall he also reap. At tanda natin kung ano yung tinanim mo, in due season, we shall reap kung ano man ang itinanim mo. Kaya i-check po natin. Baka sa ating buhay, hindi tayo naging honest sa mga bagay-bagay, tandaan mo, ito ay magbubunga sa bandang huli. Ngayon, pangatlo, ano pa ang pangatlo na prinsipyo para tayo magkaroon ng lifestyle na maging mataas ang ating integrity? We must commit everything to God. Ang advice po sa Colossians 3:17, ang sabi diyan, na whatsoever you do, in word, in deed, do all in the name of the Lord Jesus Christ. Isa po ito sa nakita ko na magandang prinsipyo sa buhay at pinagpipray ko na, Lord, sana po ito ay maging prinsipyo sa aking buhay. Na i-check ko po, yung gagawin ko ba, does it glorify you o hindi?
Kasi po, pag ito ang prinsipyo natin, ay medyo masasabi natin na we are committing ourselves to God. At ang sabi pa po niya sa Proverbs 1:7, the fear of the Lord, di ba, is the beginning of knowledge. But fools, ang mga siraulo, despise wisdom and instruction. So gusto po natin na magkaroon ng integrity sa buhay natin, we must commit everything to God. Okay, tandaan po natin, kahit maliit ang mga sahod natin, maliit ang kinikita natin, little is much when God is in it. Ang kunti pong yan ay parehang libadura o parehang sa nilalagay sa tinapay, kunti lang libadura. Pero kapag yan po ay ginahid ng Diyos, blines ng Diyos, yung maliit mo nakakayanan o maliit mong tinatangkilik, pwedeng i-bless yan ng Panginoon, you will be somebody. At marami pong mga tao na ganun ang ginawa. Naalala po natin sa Bible, ang daming mga example dyan na little is much when God is in it. Ang bato ni David, mga maliit lang na bato yun, pero yun ang pumatay kay Goliath. Yung pong widow na nagpakain kay Elijah, last na kakainin na yun, ay sinamahan ng Diyos, so ganun, dumami. And pangapat po, we need to guard our reputation. Anong ibig sabihin po nito? Sabi po kasi sa Proverbs 2 verse 1, a good name is rather to be chosen than great riches. Mas maganda po, may maganda tayong pangalan. Na pag itinanong ng kapitbahay na nakilala sa atin, kilala mo po ba si Pastor Eugene? O yun, ano po ang sasabihin natin doon? Tandaan po natin yung sinasabi natin noon pa na, don't let others define yourself. We should define ourselves. Sa paano yun? By having a lifestyle integrity. Na pag nagtanong sila kung sino tayo, wala silang masasabi. Okay. So, tandaan po natin ang application natin dito sa unang huli. What is the reputation that you want to leave behind to this earth? Ano po ang gusto natin ipamana? Tandaan po natin, we cannot bring anything from this earth when we die, but we can leave a legacy and good name. Ano ang gusto mong maiwan na alalahanin ng tao sa iyo? Tayo po ay manalangin. Maraming Diyos sa lubhang makapangyarihan, pagpalain niyo po ang aming 7 prayer minutes devotion. At dalangin namin, Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa na may nakakakita man o wala, ay maimiminti namin ang ating integridad sa ating buhay. Sapagat ito ang salamin, ito po ang panuntunan ng isang Kristiyano. Kapangasamang dalayan sa Panginoon Kristo. Amen.